Hello! Ang topic naman po natin ngayon ay dragon fruit. Ang favorite po na aking apo na si Beatrice. So ito pong dragon fruit ay isang tropical fruit. Alam po naman natin, pag tropical, yan po yung mga bansa na madalas inuulan. Kagaya po ng Pilipinas, ito po ay tropical country. So ito po ay isang tropical fruit. Ang dragon fruit po ay tinatawag na pitaya. So dito po naman sa atin, Katagalugan, ay lagi na po itong binabanggit na dragon fruit. So mayaman po siya sa nutrient. Siya po ay ma-dense, yung laman po niya ay dense, malapot-lapot, at mababa po ang kanyang calorie. Iya sa calorie, low calorie, at siya po ay mayaman sa vitamin. So ito po, bibigyan na po natin ang lista ng mga health benefits ng dragon fruit. Meron po tayong nakuha na 5 health benefits ng dragon fruit. Unang-una, yung it improve gut health. Alam niyo po yung gut, yung ating pong tiyan, sa ating pong panloob, stomach, yan po yung tinatawag na gut. Kasi nga po, mayaman po ang dragon fruit sa fiber. So yung ating pong fiber, yan po ay act as prebiotics. So ito pong prebiotics ay nag-help na mag-grow ng mga healthy or gut bacteria. So yun po, yung mga healthy bacteria po ay na-improve ng ating dragon fruit dahil nga po siya ay high fiber fruit. So yan po yung number 1. Number 2 po ay immunity boost. Bakit naman po siya immunity boost? Dahil nga po mayaman po siya sa vitamin C. Kapag alam naman natin, pag mayaman sa vitamin C, yung ating immune system ay nahe-help. And mayaman din po siya sa beta-carotene at antioxidant. So marami po benefits pag antioxidant. Pupuntahan po natin yan sa later part. And ito po ay, next po ay heart health support sa ating puso. Oh, tingnan niyo po, para na rin po siya, para po siyang puso ang itsura niya, heart health support. Dahil pag binak mo po ang ating dragon fruit, marami po siyang black seed, na tiny black seed, maliliit na black seed, Yan po ay napakayaman sa omega 3, omega 9 at fatty acids. Yan pong mga omega na sinasabi na yan. Yan po ang nagtutulong para mapataas po yung HDL. Sa puso na po yan, pinag-usapan natin HDL po, yung high density lipoprotein. Yan po ang kailangan natin. And dahil nga papataas niya yung HDL, nabababa naman niya po yung LDL, low density lipoprotein. Kapag mataas po yung kasing ating lipoprotein, yan po yung HDL, nag-help po yan ng healthy grow o yung healthy circulation ng blood sa ating heart. So mayaman, tandaan natin, omega 3, omega 9 at fatty acids. So yan rin po ay nagpapababa ng HDL. Ano ba yung HDL? HDL ay cholesterol. HDL cholesterol, high level cholesterol and low density lipoprotein cholesterol. Yan po ay lumalaban naman po siya sa low level o yung LDL. Ayan. So next po na ating health benefits, yung blood sugar management. Yan. So pag sinabing blood sugar, tungkol naman po ito sa may mga tulong sa blood, yung mga may diabetic o pre-diabetic o yung may diabetes na. So nakakapag-help po siya ng blood sugar management dahil po siya marami siyang high fiber content at mababa po ang kanyang glycemic index. Alam niyo po yung GI, sinasabi sa mga medical yan, GI o glycemic index. Ito po ay mababa ang GI. So ang mga prutas na kagaya ng tropical fruit, mababa po sa GI o glycemic index. Ang matataas po na glycemic index, yan po yung mga white bread, white rice, iwasan nyo po yan. Doon po yun sa mga
makapagpataas ng sugar, no? Yung mga diabetic, pre-diabetic o diabetic na. Kaya the best kung kayo po ay merong diabetic, kain lang po kayo ng ating blood, ito pong dragon fruit. Kasi nga po, ito pong mababang GI o yung glycemic index, it helps na hindi mag-spike. Pag kumain ka ng mabababa, hindi po siya nag-i-spike agad yung mga blood sugar natin. So, and lastly, ang health benefit lastly ay glowing skin. Glowing skin. So, dahil marami po siyang antioxidants, ay kagaya ng betalains, yan, nakapag-combat siya ng oxidative stress. Yung ating stress kasi po, nagkaka-stress po tayo, ay magkaroon pa tayo ng damage sa ating cellular. So, meron po tayo nito, ito tinatawag nating dragon fruit, kain po tayo nito, nakapag-help po ito ng glowing skin at nakapag-reduce ng sign of aging, reduce. So pag-iedad nyo po ay magmumukha kayong bata and improve skin texture. So yun po yung mga health benefits ng dragon fruit. Thank you sa panonood. Ito po, alam po, bibigyan ko po kayo ng tip dahil ito po ay sa pagkain ay very healthy. At sa pagtanim naman po, bigyan ko kayo ng tip. Simple rin po ang pagtanim ng ating dragon fruit. Ito lang po yan. Puputo lang po kayo ng kapiraso nito. Itong stem. Ito. Ang maganda pong itanim ay yung namunga na. Ibig sabihin magulang na po siya. Kagaya po nito. Pag ito po ipinitas natin, pag pinitas po natin ito, itong stem na to is ready na po to reproduce. Putulin nyo lang po siya sa part na pinagdugtungan. At siya po ay tutubo. Ingat lang po pag nag-harvest kasi may mga spike siya o tinik na parang karayom ay magdudugo. Ayan, bigyan ko po kayo ng sample ng pag-start nito, no. Ayan, pag bago pa lang po ang dragon fruit, ito pa lang siya magbubulaklak. First stages. Magbubulaklak po siya, ayan, mamumunga na po yan. Ayan, pag bulaklak po niyan, napakaganda po ng bulaklak nito. Bumubukadkad po siya ng nasa 7 inches diameter na napakaganda po. Okay? So kagaya nito, ito magugulang na po ito. So other vlogger na ano po natin, yung taga Davao, nagtitinda po siya ng stem niyan at may umorder po sa kanya yung mga nagbi-business. Order po sa kanya ng at least 2,000 at binebenta niya po ng 2,000 pesos, ano? 2,000 pieces, kung 20 pesos po ang isa, so nakaka-order siya ng 40k. So nag-umpisa lang po tayo niyan, ganito. Sa kapiraso po lang yan, and after 3 years na po, mula nung aking nagtanim nito, ay patuloy na po siyang namumunga. Season po ngayon, ng pagbunga nito, ng June and July, makita niyo po sa market, marami na po siyang nagtitinda. Okay, so ganito lang po yan. Ito, sampo na. So, pinalim ko lang po ito ng kapraso. Itong January, yan na po siya. And, yan, meron pa rito mga tubo-tubo. Pwede na rin yung tanim na tatapakan lang yung iba. Madali po siyang mabuhay. Para lang po siyang cactus, ano. Yan. Okay. So yan lang po yung aking pagtatanim niya. Simple and simple technique. Ibabaon nyo lang po sa lupa yung kanyang stem na magulang. And hayaan nyo lang po siya. Kung dry po yung season, diligan. Everyday. Daan-daan lang po. Hindi po masyadong lawain. Kaya marami na po akong napalago na dragon fruit. Hindi iba lumalabas na sa gate. Okay. So yun. And then after 3 years, tuloy-tuloy na po na magkakaroon kayo ng harvest. Nagkikilo po ito ng, nagpa-price po siya per kilo ng 120 sa market. 100 pesos to 120. Depende po sa quality. Alam niyo po ba na may nakausap ako na may iba-iba pong klase, variety nito. Sana makakuha rin po tayo. Ano? Meron daw po itong kulay dilaw, may kulay violet,
kulay blue. At ito pong most common, yung kulay red. Yan. Sana po na ibigan nyo ang aking video at thank you very much. Mag-leave po lang kayo ng comment at babasahin po natin yan sa ating next video pa. Ito po muli si Dong Tigidong at asahan po natin na tayo po sa pagtatanim ay magkakaroon po tayo ng harvest, makakaani, at kung tayo po may kalaman, hindi po tayo malalaman. See you!